It is 4 p.m. We're bringing developing news and the stories behind the headlines. This is Story Corner, the Story Conference. I'm Ed Lingao. Our headlines is Thursday, September 5. Dismissed Bamban Mayor Alice Go will be flown back to the Philippines from Indonesia, hopefully tonight. She was supposed to arrive at around 6:18 p.m. later, but her flight has been delayed. The Committee on Public Services Chairperson Senator Raffy Tulfo says that this is due to pending processes that need to be completed before her departure. Lucky South 99-point person Cassandra Lee Ong is in hospital and skipped today's Senate hearing on Pogos. Last night, she was also excused from the House Quad Committee's inquiry due to low blood pressure and sugar levels. But House Secretary General Reginald Velasco says that Ong is now in stable condition. And Cesar Chavez is the new acting secretary of the Presidential Communications Office. He replaces lawyer and former journalist Cheloy Garapil. He also confirmed that Garapil will be appointed as the head of the Manila Economic and Cultural Office in Taiwan. And joining us today, Ami Pamintuan, the editor-in-chief of the Philippine Star and Storycon's resident political pundit, and of course our lovable Tito Ronald Llamas. Iba na ngayon, ha? Lovable kaibigan. Lovable ka na. Parang may mga... Napopromote ka na lagi, Ronald, ha? Parang maraming tututol doon. Tingin ko lang. Ay, ang balita ka, marami kang nalab, eh. Ay, sorry. Let's not go there. Okay. Magandang hapon, Ami. Baka kung saan pa umabot ang usapan na to, eh. Thursday, It's Ronald. Thursday, yeah. Tomorrow is already Friday, going to the weekend. So, things are looking up, even though the weather is looking down. Oo nga. Ang dilim Dalawa kanina. daw na low pressure area ang naispatan. Baka daw pumasok within the Philippine Area of Responsibility by next week. Ami, napansin mo kanina, napansin kung gano'ng kakulimlim ang langit. Parang alas 6 kanina ng umaga. Hindi, Yes. ng gabi kanina. Parang alas 6 kanina ng gabi. Hindi, kanina umaga nga, parang gabi. Oo, parang gabi kanina umaga. Malakas pa rin, saka pabugso-bugso pa rin yung malalakas na ulan, ha? Kaya marami pa rin schools actually ang either walang pasok or nag-online na sila. Simula kahapon, online classes na yung marami. Hirap umahon sa kama. Hirap umahon dahil bubusyo ko lang, tas ang dilim, no? Talagang kwan eh. Kailangan mo ng political will. Eh, wala naman akong political will. Naku, political will. Political will lang. Para bumangon. So yun, well, we have the weather again today, but not only that, we also have weather. For example, si Alice Go is supposed to come back. Welcome natin, mamayang gabi. Sinundo ba siya ni Abalos? Hindi, ano nga eh. Yes. Mukhang Kagabi lumaba, nag-chartered plane. May charter plane dapat, di ba? Pero anong status nung kwan? Meron, chartered plane. Anong status nung dapat prisoner exchange na nangyari? Kay Haas. Ano nangyari doon? Wala daw ganong formal request. Although siguro merong informal sinabi, siguro baka naman pwedeng magpalitan tayo ng prisoner. Pero sabi ng Department of Justice today and Immigration, wala daw ganong formal request. Although we all know na kung sino hinihingi nila, no? Yeah. The Australian drug trafficker na nakakulong dito sa atin. Sinaloa drug cartel pala yun. Medyo komplikado pa kasi yung mga yung mga prisoner exchange na yan. Nangyayari lang yan sa pelikula eh. Tsaka normally, Bok, di ba, yung prisoner exchange, normally, it's because you want to save one of your own. Yes. Yung spy mo nahuli, o yung service mo nahuli ng kabila, gusto mong mabawi, prisoner exchange kayo. Ito iba eh. Naging Ito sikat, mga wanted eh. Naging sikat yan doon sa Checkpoint Charlie. Checkpoint Charlie. Bridge of Spies. No? Pero ito naman kasi, iba ito eh. Kaya nagulat nga ako nung lumabas yung ganong klaseng framework. Oo nga eh. Parang may ganun pala. Hindi pwede sa ganitong kaso yun eh. No? Yung ito kasi mga wanted. Ito mga wanted. Ito hindi mga these are not people that you... Espionage, hindi yan mga spies. These are not people from your side that you want to save. These are people you want to prosecute. Halimbawa, Ed Lingao, nahuli sa Russia. Yan, pwede ka mag-exchange dyan. Si Ronald Llamas, nahuli sa North Korea. Mukhang walang makikipag-exchange sa akin. Balita ko, marami mo eh. Mabulok yan dyan. Normally, kapag tapos na yung kaso niya dito, pwede na siyang ipadala wherever, no? Kaya lang, alam niyo naman yung drug
mga penalties natin for drug offenses napakatindi. Yes. Palagay ko, matagal-tagal pa yan dito sa Pilipinas. Before he can be turned over. Tsaka medyo delicate yan dahil saan ba siya ililipat? Sa Indonesia? Indonesia. Sa Indonesia kasi... Mas malaki dun. Hindi, pero sa Indonesia kasi meron death penalty. Oo nga. Tayo wala. Kaya hindi Yes. ganun kasimple yung palitan na yan. Oo, kasi maraming alam. Usually nakipagpalitan ka, yung medyo pareha kayo may death penalty. O kaya pareho kayong walang death penalty. So maraming Wala kanyan. bang death penalty dito, Ronald, for drugs? EJK lang. Ay, ba yun? Extrajudicial killings. Yami pagpintuan. Ito nang intriga ka, Webes, ha? Mas marami yun. Mas maraming patay doon. Saka mas mabilis dito. Paano yung baril? Umaandar eh. Sabi nga ni Manny Mugato. Palipat-lipat ng kamay. Palipat-lipat. Habang lumilipat ng kamay, nabubura yung mga numero sa serial number. Hindi nga binubura eh. Ako, hindi na binubura. Matrabaho pa yun eh. Bagay. So yun, you have of course Alice Go, and you have a committee hearing ongoing. I was listening to it kanina eh. They were asking, I think it was the House, di ba? Was it the House Mega Committee that's doing the... Yeah. Interesting, inabot ng portion just before we went on air. Inaalam ng Kongreso from CAAP, teka, paano ba yun pag chartered planes going abroad? Sino nag-check kung yung nasa flight manifest, sila talaga yung sumakay? At kung wala sa manifest, wala talagang pasahero. Malabo yung sagot eh. Hindi kasi ang sabi nila, honesty system. Honesty system daw. Honesty system lang. They can only base things based on the documents that are submitted, which is a flight manifest. So if the manifest says walang pasahero, then they assume na walang pasahero. Pero puro honest kasi yung ating government officials. Kaya pwede rito yung honesty system. So, that's what struck me. Na parang even something as important as that, keeping your borders secure, honesty system. Tapos nagpasahan pa sila, dapat daw yung PNP ang mag-check physically sa aeroplano. PNP, Absecom. Sabi naman ng PNP, teka, tatanungin namin sa Absecom, no? Sabi nila. So, parang... Absecom yung mag-check. Hindi malinaw yung kanilang exchanges kanina. Pero isa rin hindi mo inabutan yung sa AMLA. Dahil yung joint account ni Mr. Supranational at saka ni ex-human rights lawyer, no, ang daming pumapasok na pera in their millions, tapos hindi pina-flag ng bangko. Hindi pina-flag after half a million, di ba? Past half a million, they're flagging it already. Pina-flag yun, pagkalahating milyon, 500,000, pa-flag na yun eh. Yun ang threshold. Bakit dito, hindi pina-flag for the past 4 years? Ang tinatanong, may kasabwat ba sa mga bangko at or AMLA? Yun yung tanong kanina. Mas that's a bigger story. Depende. Kapag sa yung bank mo, matagal ka na ron, normally, pinababayaan nila yan. Yan ang pagkakaalam ko eh. It's know your client. Kaya lang, of course, it's not the rule eh. Kaya lang, yun na nga, may violation yan kasi may requirement na, yun na nga, may threshold na 500,000 yung alert. Meron yung may nuancing siya na halimbawa, ikaw si Ayala ka. For example, alam mo, talagang billion yan. Hindi mo na-checkin yung mga ano na ganong amount, no? So, ine-estimate kung ano yung capability, kung kilala mo yung client mo. Kung unusual yung amounts, I suppose. Kung unusual, I think that's a word used, unusual. So in this case, kung presidential spokesperson ka, alter ego ka ng presidente, baka yun ang basis. Pero kung yun ang basis, medyo may anomalya ron. Dahil hindi dapat basis yun eh. Lalo na kung wala namang katibayan na may pinanggagalingan na legitimate yung ipinapasok. Paano yung negosyo? Lugi eh. Yung sinasabi mga negosyo, lugi. So, saan nang gagaling yung ipinapasok doon sa joint account na yon? Hindi nga, supranational nga, baka may supra-threshold yun. Pwede. No? Pwede. Medyo nainggit ka. Parang gusto mo rin magkaroon ng ganong klaseng joint account. No? Hindi, I am happily poor. Teka, paano napunta doon? Lumanaw na naman usapan natin. Ami, ano headlines mo ngayon? Siyempre, iniintay pa natin yung pagdating nga niya. I'm sure makakarating din yun. Medyo delayed lang nga daw yung flight. Iniintay natin yung pagdating. Saka pinag-aaralan yata kung ano yung gagawin nila doon sa mga abogado kasi of course, dinideny ng mga abogado lying for their clients. Kaya lang parang na-mislead daw yata yung mga
authorities natin. And yun nga, yung dagdag pa doon na mukhang gusto daw sumuko ni Wesley, who turns out, Wesley Go, the supposed brother na according to, na-verify na rin na he is actually a Chinese citizen. So, yan yung mga binabantayan natin. Pero di ba, Ami, trabaho naman talaga ng mga abogado na magsinungaling para sa kanilang kliyente? Di ba tinatanong ko yung kay IBP, yung client, yung lawyer-client privilege, kasama ba yun? Pwede mo bang tulungan yung kliyente mong tumakas, for example? Pwede mo, wala bang liability? Hindi ba yun ang tinatanong ko? Medyo siguro dapat, ang tanongin natin dyan, Supreme Court Sila yung Ang spin ngayon ng abogado ni Alice Go ay, maganda yan. Buti na lang nahuli. Ngayon kasi, she will have her day in court. Diba? So, yun ang trabaho ng mga abogado. Pag nahuli, change the topic. Pero yung lawyer ni Wesley, di ba? Ang sabi niya, hindi niya alam. He talked to Wesley, I think last night, pero hindi daw niya alam kung nasan. Pero as far as I can tell, lawyers are supposed to defend their clients up to the legal limits of the law. In other words, you're not supposed to violate the law as a lawyer. You're not supposed to help your client violate the law either. Kaya nga si Ed, kaya si Ed hindi naging abogado. Hindi pwede abogado to dahil hindi sinungaling Mabait ako Hindi kaya ni Ronaldo. Lalo sa Pilipinas. Hindi sinungaling Parang ako, hindi rin ako pwede maging abogado. Iwas ka ng konti. Yung ilong mo baka tumama sa camera. Joke lang yan. Natawa. Parang tinawanan ako ni Ami. Gusto niyo konting good news? Yung inflation, medyo nag-i-ease, 3.3 from month to month lang naman. So, wait, 3.3 from what? From what? From how much? From around 4. 4.4. 4.4. July. Ang tanong dyan, Ami, kung i-deconstruct mo, yung food inflation ba ay bumaba? Yan ang hindi ko pa alam yung mga detalye. Kasi sabi nila... Yun yung mahalaga. Parang yung ating... Wala pa ako ng details na. Parang yung ating unemployment details, bumababa. Dahil magtrabaho ka ng isang araw, sa isang linggo, you are considered employed. So, madaling... Saka sa agriculture, di ba yung mga seasonal, dinadagdag nila yun sa employment Kaya medyo hindi siya accurate masyado. Maraming magic dyan In the same way na if you have 20 pesos, you're considered to have been fed well. Yeah, 21 pesos. for one meal. Per meal. Ayan yung mga binabantayan ngayon. Okay. Anyway, a little later we will have as our guest our TV5 reporter who is now in Indonesia. I think in Jakarta. Si Reynald Pawit, but we'll bring him in mamaya-maya pa na konti. So, we will have a report straight from Indonesia, hopefully with more updates dun sa I cannot say flight sa flight ni Alice. Tumuloy ba si Secretary Abalos tsaka si Chief PNP Martin? As originally planned, no? Kagabi. Para sumundo? Bakit? Kagabi, they left last night on a chartered flight. May kasama pa silang, I think, 4 or 5 people. Mga PNP na. Ayan So, it's a chartered flight. So, ano magiging role nila ron? Yan na nga pinagtataka ko kasi meron naman tayong embassy ron, di ba? Oo nga. Maganda sa picture yun. Pagdating dito, sila yung naka-accompany. Yan. Yan na nga. Ikaw, Ami, picture na nga Ami, magaling kita, Nagtatanong lang naman, nagtataka lang ako kung anong purpose. Oo nga, hindi ba? Charter dyan, may kamahalan niyang yan. May kamahalan niyang aeroplanong yan. Yes. Chartered. Actually, kailangan ba talagang chartered? Talagang sinali. Yan na nga. Hindi ba? Marami naman tayong hindi naman siya direct flight to Jakarta. We have several flights within a day. Tsaka it's not like she's a danger to the public na magwawala at mag-ano sa isang flight, commercial flight. Hindi naman siya James Bond, di ba? Yung mga ganun. Yung mga video niya, mga ganun yung mga video niya. Or Mission Impossible, di ba? Kanina, lumabas din doon sa hearing yung kapatid niya, na hindi alam. Hindi alam saan nanggagaling yung pera nila. Siya yung treasurer ng company. Yes. No? Tsaka siya yung tigapirma ng mga cheque tsaka financial report. Pero hindi niya alam saan nanggaling yung helicopter. Hindi niya alam kung, parang wala siyang alam.
siya lang yung tagatago Hindi rin ng niya pera, alam. hindi siya yung tagagastos ng pera. Ikaw talaga. Pero natatawa ko sa hearing kanina. Sabi ko, wala siyang kaalam-alam. Kahit yung kahapon, di ba tinatanong saan yung galing yung pera ng magulang, hindi rin niya alam. Oo. I mean, if you're given that kind of responsibility over such a huge operation, di ba? Tama. Malaki ang negosyo yan eh. Imposible, hindi mo alam kung saan ang galing yung pera nyo. Treasurer ka eh. Di ba? Oo. Yung nakita kang pinirmahan niya, 97 eh. 97 na Kaya nga. document. So, ano yan, hindi niya binabasa, pirma na lang siya ng pirma. No? Kaya maiipit yan. Maiipit yan. No. Okay, what else do we have for today? Puro yung deadlines are puro ganun eh. Alice Go expected to return on Thursday. That's Philstar. Same with Inquirer, ganun din eh. I think Ano also. na latest kay Kibuloy? Dahil 13 days na, di ba? Ano ba siya? Walang bago kaya ano. Pinakawalan Walang na rin, bago. Pinakawalan na rin ba siya para mahuli? Pinalipad sa ibang bansa, ibig sabihin. Ayun. Yun yung joke kahapon. Magre-resume tayo ng exploratory talks with the CPP, NPA, and DF. Akala ko Ayan. Pero Yan tuloy-tuloy yung na. bago. Pero tuloy-tuloy naman yun, di ba? Hindi naman natigil yun. Yung exploratory talks. Hindi ba? Dati, sinabi, we are talking Yeah, about the December. resumption of exploratory talks. That was December pa. Yeah. So ngayon, yun na nga. Tuloy na yung exploratory talks. Preliminary yan before kung sakasakali man, kung may patutunguhan siya, formal peace, resumption ng formal peace negotiations. Yan yung next step na sa exploratory talks. Yan yung mga tinitingnan natin ngayon na stories. Yeah. I wonder lang daw po kung anong feedback ng military dyan. Yeah, dahil siya yung kumukontra Yes. dyan. Saka mahalaga dyan yung indication dyan, magkakaroon mo ng ceasefire. Yun Alam ba military? hindi, dahil kung magpupursukan ng exploratory talks, isang hihingiin ng other side, pwede bang may ceasefire muna? No? Ceasefire. Ang hirap kasi nag-uusap, tapos nagbabarilan. That's true. Tsaka mga safe conduct passes, di ba? Yeah. Manghihingi Yes, sila. Pero on the other hand, you also have to look at it from the point of view of the fighting forces. Eh. As far as the military and defense establishment are concerned, parang if your enemy is on the ropes, do you hit the pause button and let them recover? Yun yung medyo unsaid. Oo. Yun yung unsaid dito. Yung baka kasi sinasabi, malapit na matalo eh. Bakit pa bibigyan natin ng lifeline, no? Actually, sa kalahating taon ako naging in charge dyan sa peace process na yan din. Yung tawag nila, special trap. Buhay pa si Joma noon. Buhay po siya. Bok, teka, Ami, Harold, Andyan na yun. bago maputo lang linya, let's bring in our special guest from PAOK, the Presidential Anti-Organized Yes. Crime Commission, si Director Gilbert Cruz. Sir, magandang hapon and thank you for joining us again. Magandang hapon uli. Good afternoon. Yusek. Yusek, Sa Gilbert. mga nakikinig po at nanonood ng programa natin, magandang hapon po sa inyong lahat. Yes, sir. So, well, we join you in do we say celebrating? No naman, no. We join you in your expectation of the return of Dapat celebration pag nadagdagan na sila ng pondo Oo, tsaka staff. yun. Nadagdagan na ba kayo ng Oo. pondo tsaka staff, Yusek? Ire-request po sana namin, sir, this coming, ito pong budget hearing po. Bahala sila Sinapit sa ko na sir. po sa mga kaibigan po natin na at least madagdagan lang po yung funding and tao po, kailangan po namin yung tao. Dapat. Gusto niyo bang sumama ako sa hearing? Naksama na. Yung mga ganyan kayo talaga. Para ma-reject po, ma-reject. Wag lang kayong sasabay kay Vice President. Ikaw talaga. Sir, before we move forward to Alice Go and her return here, do we already have any clear idea doon sa paano sila nakalabas? I don't know if this is something you know, but I'm sure that you've also done your investigation. Kasi ang claim, di ba, ni Sheila Go and ni Cassandra Leong, sumakay sila ng bangka, lumabas sila ng bansa. Speedboat. Oo. Yung bangka, baka mahirapan. Yeah. Pero there are people who are saying na parang, ganun ba, yun ba talagang gagawin nilang rota? Wouldn't they have... Yung banat ni Presidente ay may mga Bureau of Immigration officials na involved. Kung ganun ang ruta nila, walang Bureau of Immigration officials na involved doon. Kung sa isang resort, tapos lumabas sila through the back door or wherever.
Pero yung statement kasi ni Presidente ay Parang particular eh. may immigration officials na involved. So, may possibility kaya na dumaan sila dun sa usual legal routes na merong nag-escort sa kanila na immigration officials? Malapastillas. Yeah. Actually, kasama po sa iniimbestigahan yan. Very happy naman po si SOJ sa pagsasabi po na talagang meron po silang suspetsa na talaga pong may mga tumulong sa pagtakas po ni dating Mayor Alice Go. At pero bagamat iniimbestigahan na po ng NBI yon, hindi pa rin po kami tumitigil sa pag-iimbestiga naman po doon sa sinasabi nating backdoor exit na ginawa nila, no. Kasi isa rin ho sa importanteng bagay na isipin natin na marami po tayong mga ports, legal at illegal ports na nagkalat po dito sa buong Pilipinas, ano. Yes. Actually hindi na nga po natin na-account yung ibang mga private ports, ano, na tinatayo na lang basta-basta ng kung sino-sinong mga may pera at may mga malalaking lancha at bangka. Yun ho, kalat ho sa buong Pilipinas yan eh. Kaya Pero Opo, tama po. yeah. Pero Yusek, hindi naman namin didiinan yung ganong klaseng possibility kung hindi nagsalita yung pinakamataas na opisyal ng gobyerno, ang presidente mismo. Ibig sabihin, kung nagsalita siya ng ganon, may batayan siya dahil mapapahiya siya kung hindi totoo yon. So yun yung aming issue na bakit sinabi ng presidente yon? Habang yung lahat sinasabi ay sumakay ng lancha, sumakay ng speedboat, no, etc. etc. Pero yung presidente mismo nagsabi na immigration officials ang involved. So it may not be that narrative na dumaan sa speedboat. At saka mukhang may hawak na ebidensya yung presidente. Dahil mahirap magsalita yung presidente kung wala siyang batayan. Opo, tama po yun. Yun nga ho. Kaya ang pinag-aaralan na lang kasi namin, sir, ang tinitignan lang naman namin dito, sir, hindi lang po yung exit ni ni dating Mayor Alice Go, but yung mga ibang kasamahan niya po, ano. Kasi aside po sa kanya, may mga minomonitor po kami ng mga managers, mga top level po ng mga pogos na wala naman pong mga exit dito sa atin sa airport, but ang balita po namin na mga nasa labas na rin. So, yun ho ang dahilan kung bakit tama po yung sinabi po ni Presidente na siguro nga po meron nga pong tao o may ebidensya po na nagsasabing talagang pinalusot po siya ng mga kasama po natin sa gobyerno. But sa amin naman po sa PAOK po, gusto po namin alamin talaga yung iba naman po na mga kasamahan niya kung paano naman po tumakas. Yeah. Halimbawa, Yusek, may bago kami nakuhang impormasyon na fake pala yung entry niya sa Malaysia. No, nakausap mismo namin yung mga kaibigan doon na hindi naman pala siya talaga nakapasok doon. Yun. So mga mga latest na mga information. So yung mga dating impormasyon ay tama po yun, sir. Yun din mo ang ano namin kasi parang kasama sa package po yan pag-scrap po niya na yung pati po yung pagpipeke nung pag-alis niya dapat to magkaroon po sa passport para lumabas mo na talagang pumasok po siya ng legal way. So para makakalabas din po siya kasi kung kulang ho yung pagpasok niya maku-question po kagad siya, magkakaroon na po kagad siya ng violation ng immigration laws, tsaka yung mas madali po siyang mahuhuli pag wala pong tatak Yusek, yung Senate investigation ngayon, nabanggit yung role ng mga local government officials, local government units sa operation, mga illegal operations ng POGO. Tingnan niyo ba yan? Kasi binanggit din yung pangalan kanina ng mayor ng Sual, Pangasinan. Si Dong Kalugay na nililink nga dyan sa mga pogo na yan. Natatandaan ko, nabanggit na rin yung Suwala sa possible exit point actually para kaila Alice Go. Ano po yung masasabi nyo dyan sa issue yan? Alam nyo po, ma'am, iniimbestigahan po natin yan, ano? Especially po yung sa Suwal. Dahil may mga business interest din po dyan yung dating Mayor Alice Go. Actually, may mga parang fish cages siya dyan na marami din po. At
may mga lupa rin po siya dyan. So, tinitingnan po natin yan, ano po talaga yung mga connection niya sa Sual. At yung port, actually dyan sa Sual, ma'am, tinitingnan namin kung yan ho ay nakarehistro. Kasi yun ho ang nakita namin dito, ma'am, mga sirs. Marami po tayong ports na nakalista po sa listahan natin sa PPA, yung minomonitor po ng maritime. Pero mas marami po yung port natin sa Pilipinas as of now na hindi po nakarehistro. Ito po ay parang tinayo na lang ng may mga sariling beach houses, may mga sariling may beach po sila, may mga beachfront po sila, tapos kontrolado po nila yung lugar dahil they may be powerful in the area or they may be connected sa politics. So nakakapagtayo po sila ng mga ports na maliliit na pwedeng pong gamitin minsan sa human trafficking, pwedeng gamitin din po yan sa drug trafficking, So smuggling. So, yun ho ang nakakatakot. Dahil very porous nga ho, pwedeng itong lugar natin, puro tubig po tayo eh. So, yun ho ang isang problema na nakikita namin. Sino ba yung in charge sa ganyan? Local government, no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Local government, and dapat ipaparehistro po nila yan, whether maliit po yan o malaki sa Philippine Ports Authority po natin. Authority. Para ho po. Ang problema kasi, napatunayan na sa ating kasaysayan na maraming mga local officials yung involved din sa criminal activities. Pogos, drugs, weteng, smuggling, etc. So, delikado na sila yung may absolute control ng ganyang klaseng mga facilities, ng ganyang klaseng mga opening. Sabi nga ni Yusek, isang porous na bansa katulad natin. Kaya inuulit ko yung dati ko pang proposal ng isang super body na hindi lamang nag-iimbestiga, kundi nag-i-implement ng mga batas natin na nagpo-fall in the cracks. No? Dahil lalong lalala ang kriminalidad dito. Tama po yun. Yun nga ho ang minsan, napapansin naman po natin na yung mga local government po natin na sinasabi nila, kaya sila gumagawa ng mga maliliit na port para po sa kabutihan ng kanilang pangingisda, quality, o ng mga tao. But in some ways po, nagagamit po talaga sa kalokohan eh. And then, lalo na ho yung mga hindi pinaparehistrong mga maliliit na ports, yung mga private ports, nagagamit po talaga sa kalokohan. Pero, Yusek, ang PAOK, ang head ng PAOK is the executive secretary, no? Malacanang yun eh. Apo, ma'am. Pinag-uusapan na ba ngayon kung ano ang pwedeng gawin para ma-plug yung yan? That's a loophole in our regulations. Pinag-uusapan na ba kung anong pwedeng gawin to monitor closely these small ports, mga informal ports? Sa ngayon po, na-i-open pa lang yan. Nabuksan po kasi ito, ma'am, nung ako po ay nasa Dangerous Drugs Board. Bago po kasi ako nasa sa PAOK, nasa DDB po ako. And then, tinignan po namin yung listahan ng mga registered ports. Tapos doon sa actual na mga ports dito po sa atin, napakalayo po ang numero. So, with that, sabi ko, nung nasa DDB ako, mag-propose tayo na magkaroon ng accounting of ports. Yung nga ho ang tawag doon na let's do accounting of ports, and then bilangin natin kung sino may-ari. So, we can pinpoint kung halimbawa, lumusot ho, like halimbawa po, yung nahuling Shabu sa Quezon. Sino-sino ba yung mga may ports dyan sa Quezon? Sa investigasyon po natin, maraming mga beaches doon, may mga ports. So, sino ba pananagutin natin doon? Pero Yusek, do you even need a port to bring in or out contraband pag hindi naman ganun kalaki yung volume? Kasi di ba in the end, you can do it naman with a speedboat to meet a bigger boat offshore. In which case, the entire coastline becomes a potential problem. Nung nag-organize nga ako ng mga magsasaka sa Infanta at sa Baler, ang ginagawa ng mga drug lords, iniiwan na lang sa dagat eh. Tapos babatakin na lang yan, papuntang lupa. So, maraming paraan niya mga yan. Tama po. Opo, tama po yun. Marami pong paraan para makapagpasok po ng mga illegal
na bagay dito po sa atin. Kagaya ng sinabi natin, puro tubig kasi yung paligid natin. Kaya pwedeng hilahin, pwedeng gumamit na maliliit na bangka. Di ba? Pwedeng mga maninisid lang kung talaga ilulubog nila. Yusek, may isa pa nga, hindi pa maklaro, no? Kasi sabi merong nagsasabi na tuloy pa rin yung operations ng illegal POGOs. Sabi naman ng PAGCOR, hindi totoo. Ano po yung report ng PAOK doon? Sa totoo lang, ma'am, mayroon pa po, marami pa pong nag-ooperate ng mga illegal na POGO. Hindi naman ho kasi, yung iba naman ho talagang medyo malasado gumalaw eh. So, pasensya na ako sa word, ano. Medyo, although may sinabi na po si Presidente, kaya lang hindi ko lang alam kung talagang inihintay nila yung last month nung expiration nung sinabi ni Presidente, which is sa katapusan po nitong taon na to, o talagang lang ho talaga sila gagalaw. Kasi katunayan po, nung August 31, may nahuli po kaming POGO dito sa Lapu-Lapu City. And ito po ay upon a request na hiningi po sa amin ng Indonesian Embassy regarding sa 80 Indonesians na reportedly being held against their will. Kinuha po yung mga passports nila, ayaw ko silang pauwiin, at yung sweldo na pinangako sa kanila hindi ko natutupad. So, ang nangyari ho, nirescue namin yon, and out of yung 8 na hinahanap nila, nakuha po namin yung 6. And bukod po doon, nakita namin na since it's a POGO hub talaga, nakakuha kami ng 168 foreign nationals working there in 3 separate scam farms operation. Ano? So malaki po yung compound eh. Ito po ay about 2.5 hectares na parang Singapore-inspired. Kasi meron silang Merlion eh, na nagbubuga rin ng tubig. Ganun ho. So, ang ganda po. Tapos, out of that 168, 16 foreign nationals po and 1 Filipino yung na-charge po namin for qualified trafficking. And yung 168 na po na yun, kahapon po, pinadala na po namin dito, nandito na po sa Manila, para po dito na nila harapin yung immigration violation nila, and they will be subject for deportation sa mga darating na araw. So, ito po, dahil lang po sa request po ng ng embassy po ng Indonesia na i-rescue po namin, so nagulat na lang kami na POGO pala yung lugar na yun. Po. Yusek, kapag ganyan, kailangan ba ng working papers ng mga foreigner? Kasi within ASEAN, wala tayong visa eh. Pwede silang pumasok dito, whether as tourist or whatever. Pero kapag ganyan magtatrabaho sa POGO, kailangan ba nila ng working papers? Normally po, kailangan talaga meron po silang working visa. But ang sabi po nila, they entered here as tourists. So tourist visa po sila. And then, hindi na po sila pinag-apply ng working visa dahil kinukuha na po yung yung passport nila eh. Para ho, siyempre, pag wala ka pong passport, kontrolado ka na nila, hindi ba? Na pwede na sila mag-impose sa inyo kung ano yung gusto nilang paggawa. Dahil hindi ka makakalabas. Once na nasita ka ng immigration sa labas at wala kang passport, you will be deported agad, di ba? So, tapos hindi pa nila nababawi yung ginastos nila. So, yung iba ho, talaga nagtsatsaga na mag-work na lang kahit ang sama ho ng kondisyon ng pagtatrabaho at mabigat po para sa kanila. Dati nga may nahuli tayo na mahigit 1,000 Indonesian sa Clark. Di ba, Yusek? Opo. No? Tama Hindi lang mga Chinese ang pumapasok dito. No? Dumadami na rin yung mga Thai at saka mga Indonesians. Vietnamese po. Vietnamese din. Mismo yung presidente ng Indonesia ang kumausap sa ating executive secretary tungkol dun sa sa operation na yun. Dahil concerned sila sa human trafficking ng mga Indonesians. Tama po. Actually, sir, marami pong Indonesian kaming nakuha ngayon. Nasa 68 Indonesians po yung nakuha namin yan. Opo. Ano kaya ang pwede? Kasi visa-free tayo within ASEAN eh. Lalo sa mga, maluwag tayo sa mga workers eh. Within ASEAN, meron tayong ganyan. We are part of the treaty na open borders tayo.
ano kaya ang pwedeng gawin para hindi naman ma-exploit ng human trafficking rings, yung bukas na mga ano natin yan, policies. Mahalaga dyan, Ami, yung ating Bureau of Immigration dahil kahit kasi visa-free, hinihingian niya ng mga work permits eh. Yun ang tinatanong ko eh. Yung pastillas natin sa kwan, hindi natin tinitignan yung work permit. Dire-diretso niya, ine-escortan pa. No? Kaya mas ang Kasi problema... paano kung pumasok siya na tourist? Yun ang problema eh. Tapos mag-overstay na lang dito. Diba? Posible yun, no? Pero ine-escortan usually yan eh. Grupo yan eh. Dahil hindi makapagsalita ng English. Di ba, Yusek? Kasi tayo, mga Pilipino, nabibiktima din tayo. Di ba, Yusek? Marami na tayong mga ano rin eh, mga OFW natin. Marami po. Nabibiktima sa Myanmar. Thailand, Myanmar naman tayo. Tama mga po, ano tama natin, po. mga hindi pati yun basta-basta, mga tech-savvy ang mga nabibiktima sa atin. Napupunta sa cryptocurrency. Di ba? Tama po. Pinag-uusapan na kaya within ASEAN, ano kaya ang pwedeng gawin? Human trafficking. Pinag-uusapan na naman po yan, ma'am. Actually, kararating lang po namin from a ASEAN meeting. Yan ho ang concern nila eh. Yung human trafficking eh. And maganda naman po yung nagiging usapan, yung paghihigpit po. At actually, nakita nila kung paano natin i-handle yung human trafficking problem natin. Kaya napilitan po tayong magsalita during that time dahil they want to know yung ginagawa po natin sa Pilipinas kasi siguro napapanood din nila o nababasa rin po nila sa mga dyaryo o sa TV, napapanood po nila yung heads-on na ginagawa po natin and how we yung deal, yung mga malalaki, yung mga big boss po itong mga Pogo Hubs dito kasi dito po sa atin talagang pag yung mga I'll be speaking in behalf po doon sa mga nahuhuli lang namin na mga Pogo ano kasi pag may nahuli po kami sinasubject po namin sa forfeiture eh. So pati mga sasakyan sinasama po namin sa mga criminal forfeiture so dahil ginagamit po sa criminal activity so medyo nasasaktan po sila tapos yung mga boss po na didemanda ng qualified trafficking which is non-bailable tapos yung money laundering po na didemanda sila so nasasaktan po sila kaya pina-explain po kung paano natin ginagawa yon so natuwa naman po ako kahit paano ho parang na-appreciate po nila yung effort natin dito sa Pilipinas pagdating sa human trafficking. So, Yusek, ang human trafficking is non-bailable, no? Dati nabanggit ng PAOK na meron silang kakasuhan na ex-human rights lawyer at saka ex-presidential spokesperson. May timeline na ba yon kung kailan kakasuhan yon? Meron na po. Meron na po. Hintayin na lang po natin. Ano? Marami pong kaso. Actually, si Mayor Alice Go, ang dami na pong kasong hinaharap sa amin. Ano? Yung mga naipile na po namin kaso sa kanya is qualified trafficking in person, yung non-bailable po, money laundering, tax evasion, meron pa pong yung misrepresentation niya sa yung violation po ng Omnibus Election Code. Dahil hindi ho ba, nagpakilala siyang Pilipino, hindi naman po siya Pilipino. Tapos plus yung petition niya pa po for co-waranto. Tapos yung cancellation niya pa po ng birth certificate niya. Marami pong kaso at marami po tayong kinakasuhan. Opo. Yung mga abogado ba, may liability ba yan? Kung sakasakaling ganyan, yung kliyente mo nakatakas, nag-involve sa illegal, may liability ba mga abogado sa ganyan? Kung tinulungan mo yung iyong kliyente. Yes. Opo. Yes. Hindi po ako abogado pero pag nag-uusap-usap po yung mga abogado, sabi nila may liability raw po yung yung abogado. Pag alam mong tumakas na pala yung kliyente mo and yet pinagtakpan mo pa. Yes. Opo. So tinitingnan din tong angulong to ng PAOK? DOJ po ang tumitingin dyan, ma'am. DOJ ang tumitingin? Opo. Okay. Yusek? Okay. Yusek, cambio naman ako. Magmula nung nag-announce yung Pangulo nung kanyang zona ng policy na ban na yung Pogo sa beginning the end of the year, meron ba kayo napansin as to the kind of activities ng mga illegal Pogos? As far as your intel is concerned, siyempre may intel naman kayo dyan eh. Did they start lying low? Did they reduce operations? Yung mga ganun? Was there anything noticeable
as far as their activities are concerned? Ayon sa monitoring po namin, marami na pong nag-stop din, ano? Nag-stop? Opo. Marami na rin pong umaalis. Lalo na po yung mga lutang. Ibig sabihin, yung mga obviously, kitang-kita mo from the outside na pogo yan. Medyo nagbawas-bawas po sila at siguro inati-hati nila. Kung dati isang building sila, ngayon pa isa-isang floors na lang ang nirerentahan nila. Medyo pinapaliit nila. But obviously, sir, makikita pa rin naman ito nung mga gustong mag-operate, tsaka ng mga local government officials. Obvious naman po yon. Hindi naman po kagaya ng wedding ito na ang lastillas sa ballpen nakatago sa bulsa. Ito po, hindi ka naman makakapag-operate ng pogo o illegal pogo kung wala kang internet, wala kang computer, tapos yung ilaw mo bukas paggabi. Hindi po pwedeng itago ito Saka kung wala kang torture chamber. Yes. Ang ilaw mo. Tapos yung magagaran sa sakyan. Obvious naman po. Opo. Pero sir, wala bang danger na na yung mga kasi yung sasabi niyo yung mga lutang that's the way you put it Pero yung mga mas sophisticated na at mga mas malalaking illegal na pogos, wouldn't they take more measured and careful steps to bury their operations further underground? Kasi noong July may announce to Opo. Tingin ko medyo mahirapan lang ng konti, pero kung kukunin pwede naman po. Marami rong paraan pero makukuha po sa experience ko po hindi talaga nila pwedeng itago Malalaman at malalaman natin. Kahit maliit lang po ito, kahit maliit lang po. Parang nung mga 70s, 80s, parang yung mga shows po diyan sa Quezon City, malalaman mo na kagad, may nag-show doon. Ay, mga singit. Apo, yung mga ganun. Parang ganun na lang po yan. Malalaman mo, kaya lang, kung ito tolerate po, talagang wala ho nakikita. Kahit papano, uusling pa ako. Lalo na kung mga foreign national yung gagamitin. Opo. Yusek, na-trace na ba kung saan nakuha yung libo-libo yata yung mga SIM card na yan na ginagamit sa mga cyber scam? Actually, yun lang po naman ang siguro pinaka-shortcut dito is ipatigil na po yung pagbibenta ng mga blankong SIM cards ng mga telcos natin. Kasi ang nangyayari po kasi dyan, ma'am and sirs, nagbebenta po sila in bulk ng mga SIM cards, yung mga blanco. Meron pong mga number na yan, pero hindi pa po nare-register. And then, ibebenta nila sa dealer yan na hindi naman nila nililista. Hindi naman nililista ng dealer isa-isa kung kanino nila binenta yung SIM cards. Di ba? So, siyempre, pag ako bumili ng 10 SIM card, tapos gagawa ako ng iba-ibang pangalan, iba-ibang mukha ilalagay ko ron, meron na po akong pre-registered SIM card. Kung gusto ko po kayong iskamin, o gusto ko po kayong ibudol, gagamitin ko po yung 10 SIM cards ko na yun para ibudol ko kayo, tapos itatapon ko, tapos bibili na naman po ako ng mga blankong SIM cards. Ganun po ang sistema doon. Meron pong grupo na binabayaran na wala po silang ibang gagawin kundi mag-registered ng mga blankong SIM cards, lalagyan nila ng mga fake identities, fake address, fake pictures. Tapos, yun ang gagamitin ng mga magpupugo o yung mga scammers. Kaya kung yun ay matitigil, yung pagbibenta po ng mga bulk na SIM cards na yun, tingin ko 70% o 80% ng problema natin sa scamming, titigil na po. Pero di ba, Yusek, yun yung purpose ng ating SIM card law last year para mapigilan yan. So, ang nangyayari ngayon, it is falling in the cracks. Pero yung cracks ay malalaki. Kaya ganyan kalaki yung violation, no? So, yun nga po Opo. Nakakapagparehistro pa din sa Sir Ronald Opo. Pero Sec, to Ronald's point kasi ang sinasabi, what you were describing kanina na blankong SIM card, I think ito yung mga binibentang SIM card na ikaw yung magre-register mismo. Pero hindi mo ba yun ang proseso talaga ngayon ng pagbili ng SIM card? You buy an unregistered and then you register it yourself and that's the only time it's activated? Opo. So you're saying that shouldn't be the case? Yun ang loophole Kung malalagyan na po natin ng name, yung pagkabili mo sa mga telcos, tapos nandun na kagad na ilagay na yung name kung kanino niya ibinenta, tingin ko meron na po tayong iimbestigahan.
Unlike kung opo. Sec, you're saying hanggat maaari walang self-registration ng SIM cards? Hindi po, may self-registration pero dapat to, yung resibo kung saan mo binili, kasama po doon sa picture na isasubmit mo. Halimbawa, binili ko po ito sa dealer ng isang telcos, di ba? Nandun po yung pangalan ko, tapos kaparehas nung ID na isasubmit ko, at least safe na po tayo ron, may imbestigahan na po tayo. Nangyayari po kasi ngayon, yung sa mga iniimbestigahan namin, fake yung pangalan, fake yung address, pati po yung pictures fake na rin. So, blank wall na kagad yung investigation. So, yun ang nangyayari talaga ngayon. Okay, and trying to figure out how to nakakabili ng hindi ko maintindihan eh. Pagbili, ang gusto nyo mangyari, pagbili, register na kagad yung kung sino man yung bibili, ganun ba yun? Opo, dapat po ganun. At least kung meron na ho siyang halimbawa, yung 1, 2, 3, 4, 5, 6 na SIM card number, binenta kay Gilbert Cruz ng Telcos. Yung sa registration, dapat yun din po, yung sa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na number na yun, Gilbert Cruz pa rin yung lalagay niya sa registration. Kasama po yung resibo niya nung pagkakabili niya sa telcos. Kasi nangyayari ho, yung mga telcos po, magbebenta sila ng maramihan sa mga dealer po. Bulk po. Tapos, yung dealer po, sila magbebenta sa mga consumer. Di ba? Kung yung isang consumer ho, bibili ho siya ng 10, bibili ng 20 yung isa, tapos gagamit po sila ng mga fake names, fake addresses. Hindi na po natin makontrol yun. Parang register at the point of sale. I-eliminate ba yung middleman? Gusto nyo diretso na sa telco? Sa akin, mas maganda diretso. Tapos, sa telco? Opo, kung makontrol na nila yun, kasi malaking bagay na ho yun. Ayun nangyayari ho kasi, ang hirap eh. Pag pumunta ka nga ho dyan, kahit pumunta ka sa Green Hills, pagbibilang ka ng 10 SIM cards dyan. I-eliminate yung middleman. Dapat to ganun. Dapat diretso na. Okay. Okay. So, hindi ka na pwede bumili ng siyempre, maramihan? yung mga security features po, dagdagan na lang nila. So, si Tito Ronald, hindi na pwede bumili ng maramihan, gano'n. Ayan. Hindi baka sabihin ng telco, wala sila. Sa bagay, malalaking kumpanya yung mga yan eh. Maglalagay sila ng mga tao na magbebenta niyan. Individually. Kaya malaki ang pressure sa telco na tumulong dyan. No? At the same time, dapat i-threaten din sila ng gobyerno. Kung hindi sila tutulong, dapat merong mga sanctions din sa kanila. Pero ang sinasabi naman ng telco, nahihirapan daw sila dahil yung database natin for the national ID hindi pa kumpleto. Hindi ko pa nakuha Kaya yung ID ko. nahihirapan din silang mag-verify ng identity kasi sila sisisihan, di ba? Kapag may nakapagpeke ng identity, may nag-register dyan ng baboon, sabihin, bakit na-register na itong Chongo? Yun ang sinasabi nila, nahihirapan silang mag-authenticate naman. Opo. Yan ang problema natin. Yung ma'am, yung security features po yan, ma'am. Pwede naman pong baguhin kasi hindi naman po maikakaila nung sinubukan po yan, talagang nakakapagpasok pa rin po ng mga pictures. Even nga yung sinabi niyo, yung monkey picture pumasok po eh. Baka mambalahibo lang talaga yung mga Pilipino. Okay. Okay, maraming salamat. Sir, maraming salamat, sir. Presidential Anti-Organized Crime Commission Executive Director Gilbert Cruz, sir. Maraming salamat for joining. Maraming salamat, Yusek. Thank you po. Ingat, sir. Sino lang po bala sa budget niyo? Thank you po. Thank you po. Okay. Hindi ka na makakabili ng marami yan, ha? Yung mga tinataguan mong lahat siya may Pero paraan. Lahat siya may paraan. Ed, napansin nyo ba, nabawasan daw, sabi ni Marichu, nabawasan daw yung mga natatanggap niyang mga scam. Mga scam, Yung mga text scams. Ganun din ba sa inyo? Yung mga messaging sa inyo, nabawasan? Dramatically nabawasan. Pero meron pa rin. Meron pa rin nakakalusot. Well, in the last few months, nabawasan siya. Pero earlier this year, marami-rami pa rin eh. Lalo yung mga... Simula daw nung shutdown, nung nag-umpisa yung shutdown ng Pogo, according to her, nabawasan. So, yeah, that could be. Nabawasan daw. So, nabawasan nga sa inyo. Pero yung Pogo kasi, ang focus niyan outside eh. Siguro kung meron dito sa loob, kaunti lang yan eh.
Mas ang focus Pero nila inaano mainland. sila, di ba, na yung cyber scam, nag-operate din sila na tayo ang racket sila tinatarget maliban sa naman. Pogo, may racket sila ng Pero text parang scamming. Cyber scam. Parang kwan yun side bet. Yung main nila, yung yung mga bilyones, Kaya nga racket. mainland yun. Palagi yung side bet yan. lang yun. Parang Dagdag yun. pandagdag sa petty cash. Saka hindi kasama no SIM card law natin yung mga Viber di ba? Yung mga messaging Yes. Yung ibang messaging hindi kasama Interesting Yan yung ang sabi problema. ni Yusek Gilbert Cruz na kasi di ba as it is right now the process for us to buy a new SIM card is to do self-registering Yes. Bibili ka sa bangketa, hindi pa registered, ikaw mismo you go online and you register yourself. So parang sasabi ni Sek parang malabo yung ganyan kasi people get away. Ang galing yung middleman nga. So So diretso ka doon pupunta sa tayo sa site nung Diretso diretso ka dun tayo sa doon tayo bibili. But you're talking about how many Filipinos who have SIM cell. Pero marami na tayong may SIM card ngayon Di ba? Kukunti na lang siguro yan. Unless you're going to buy additional phones. No, Diba? ang Pagbili mo Pilipino naman ng mahilig sa cellphone. ang Pilipino mahilig sa dual SIM card kasi may tinatago sila minsan mga sekreto. Ang balita ko lang. Kaya nga i-regulate Hindi sila multiple phones, multiple SIM sila. Teka, baka matrouble na tayo niyan. Hindi, alam na ng mga misis paano kala niya. Talaga? Oo. Thank you for experience. Okay, maraming salamat for joining Story Ko today. Ami Pamintuan, Editor-in-Chief ng Philippine Star. And dito, Ronald Llamas, ang pinuno ng mga maraming SIM card. Just again tomorrow at 4 p.m. for the Story Con. I'm Madeline Gao. We're One News, all sides, all the time.